Hello, magandang gabi mga ka-Jack. So, ito, review lang natin at marami naman na tayo nagagawang ganito. Kahit anong automatic transmission, karamihan ay merong ganito. So, meron na ako mga na-rescue yung Ford Everest. Ano pa? Yung Ford Everest sa bandang ano naman, bandang ilalim, no? So, iba-iba. May mga bushing, tapos yung ating shifter cable, no, iba-iba yung kanilang mechanism. So ganito lang yung pinaka ang tawag dyan, sistema niyan para sa ganun madali niyo maintindihan, no. Gusto ko lang i-share ito para sa ganun karamihan, no, halos lahat na may mga automatic transmission na sasakyan ay meron po silang ganito, mga shifter cable, shifter bushing. So ganito yan pag na-stuck sa reverse o kaya na-stuck po siya sa neutral, ano pa, na-stuck siya sa drive, no? Pagkapatay niyo drive lang siya lagi ay hindi na maitulak sa reverse. Ano pa, na-stuck sa low gear. So, yun, magduda na po kayo mga ka-Jack, no? Ito ay para sa kaalaman ng lahat. I-check nyo na po agad yung tuntunin nyo yung shifter cable niya kung ito po ay nahugot lang. So karamihan ganyan po sa automatic transmission. Pagka ganyan, wag po kayo basta-basta magpapadala sa mga nagsabi na sira ang transmission. Marami na rin ako experience na ganyan na home servicean sila. And then, itawag nila sa ibang mga shop at sabi ay transmission na yan. Kailangan nilang hatakin, kailangan po nilang ibaba yung transmission, etc. etc. So, nagbigay pa nga sila ng mga quotation. May mga na-encounter ako na 70,000, 55,000. So, depende sa transmission talaga. No? So, singilan. And then, yun nga, sana makita niyo itong vlog na ito kasi marami naman akong vlog na ito at karamihan po sa amin, no, may tumatawag talaga na Toyota Vios at hindi lang Toyota Vios, may mga na-servicean din kami na hindi Toyota Vios kagaya ng Everest, yung iba hindi na namin na iba-vlog lahat, no. So anyway, yun ang ibig ko sabihin na possible ito lamang ang sira, yung shifter cable po natin, no. I-check po natin, no? Yan ang humihila sa ating transmission. So anyway, yun lang ang gusto kong ipa-alam sa atin na wag mo tayo magpa second opinion po tayo. So ngayon ay sa amin naman, kami po ay naniningil. Siyempre, base sa, siyempre, gabing-gabi minsan, tapos home service, so, hindi naman po ganun kalaki yan. So, alam din yan ng mga customer namin. At binabanggit ko rin po, no, kasi pagka, alam mo, nasiraan po kayo sa mall, ayaw na babante, minsan pinupuntahan namin talaga, and then, nagbibigay po kami ng quotation pag okay sa kanila. So, kung hindi naman okay, walang problema. So, ganun po yung kasi sinasabi namin, siyempre kung tatawag po kayo ng towing services, dadalhin nyo sa bahay, ipapatow nyo po yan. So, per kilometer o hindi natin alam kung magkano ang gagastusin nyo. And then, pagkatapos nun, ipapagawa nyo pa uli yan. Ang mahirap nun, pagka pinagawa nyo, baka madaya pa tayo o maloko pa tayo ng mga gumagawa. Mga mekaniko na magsasabi na sira na yung transmission natin. So, anyway mga ka-Jack, so nawa, kapulutan nyo ng konting aral ito at marami na akong vlog na ganito at ito yung mga nagbablog na, yung mga kasama natin mga mekaniko. Ito yung pamangkin ko rin ito, siya na rin nagbablog, naturuan ko na rin yan kung paano ang mga troubleshooting, ano mga gagawin. So, at saka yung mga iba natin mga kasama mekaniko. So, minsan hindi na ako ang nagre-rescue, sila na kasi nandito lang ako lagi sa shop. So anyway mga ka-Jack, sana meron kayo matutunan dito at anytime tumawag lang po kayo sa amin kahit na malayo, no, pinupuntahan namin. Meron po kami napuntahan pa sa Batangas, no, talaga napakalayo, no, sa Batangas talaga. Kasi nung tinawag niya sa amin, sabi po ng shop ay chinik nila electrical daw, tapos ganito, ibababa na yung transmission, ganito. Ako, grabe, nakakatakot. Tapos tumawag sa amin,
Ang siningil ko doon, dahil sobrang layo naman talaga, 7.5, no? Kasi mag-diesel kami, tapos toll gate, tapos, alam niyo naman, sobrang gabi pa. So, 7.5 ang siningil ko. So, okay lang naman sa may-ari, no? Kung malayo man, pwede natin yung home servicean kung ganyan lang naman mga problema. Lalo na meron tayo ng mga service, no? Pwede natin takboy niya. So, panoorin nyo ito mga kajak. So yon, good evening mga kajak. Nandito tayo ngayon sa SM Masinag. And ang oras natin ngayon is alas 9. Meron tayong rescue ng isang Toyota Vios. So dati na rin naman natin tong gawain. Pamilyar na tayo dito mga kajak. So ito is na-stuck daw sa reverse. Kahit anong galaw natin. Yan. Kahit anong galaw natin. Nasa park yan. Oh. Stuck sa reverse. Kaya kahit anong start natin, ayaw mag-start, no? So yun, tignan natin. So yun mga kajak, kita na naman natin. Yan, ang isang dakilang salarin sa Toyota Vios. Ito, ang kanyang shifter bushing. Ayan o. Ayan o. Kita nyo. Ayan. Ito yung durog guys. Ito. Ito sir. Ito po yung durog. Ayan. Oo. Ayun na, naduhog daw yung ano. Anong tawag shifter nila? bushing sir. Shifter bushing. So, ito. Kabit na natin yung sa atin. Ng tama, ano? Bakal. Apo, bakal sir. Ayun. Ito, ipapalit natin. Shifter bushing. Update na lang ulit natin kayo guys. So, ayan mga kajak, na ikabit na natin yung ating shifter bushing. Ayan, pwede na natin siya maikalaw. Ayan, ayan. Sumasama na, ano, mga kajak. So, ibabalik na natin yan. So, yun mga kajak, na ibalik na natin yung ating ginawa. Ito na. Naibalik na natin ang mga cover, mga ano, nalagyan na rin natin ng shifter bushing yan. So ito, yan. Kung kanina nasa reverse yan, ngayon nasa park na. Naka-engage na siya sa park. So try natin panda rin. I-start na. Yan. Park. Engage na siya sa park. So natin naman siyang lalagay sa reverse. Reverse ah. Reverse. Neutral, drive, drive, neutral, reverse, park. So okay na. Yan lang mga kajak. Mga kajak, ito po sila sir, ang may-ari ng isang Toyota Vios. Ano po masasabi niyo sa serbisyo ng Jack of all trades sir? Bilis at the same time, ano, na-explain talaga na maayos yung ano talaga yung naging problema. Maganda yung ano, maganda yung service. Thank you ha. Kasi talagang hindi namin in-expect yung ano eh. Tsaka bilis din dumating. Kaya, grabe. Okay. Thank you po sir. Maraming salamat po. Jack of all trades, the shop that cares for your car.